What's up, gulaman? Alright, so day 4 na ng paglalaro natin ng Crystal of Atlan. Yan. So, syempre, magre-review tayo at saka sasagutin natin yung mga problema ng mga ibang gamers, di ba? So, based sa mga napanood kong mga ibang reklamo ng YouTuber, di ba? Unang-una yung stamina, di ba? Kasi bitin yung stamina. No, parang ilang beses ka lang makapaglaro ng mga importanteng activity dito sa game. Tapos syempre, yung pay to win system daw, yung PBE, no? Syempre lahat naman ng MMO pay to win, no? Kasi kung hindi yan pay to win, hindi yan kikita at hindi mag-i-improve yung game. Pero ang kagandahan diyan, yung PvP system nila ay hindi pay to win, no? Kasi balance or equalize ang stats sa PvP, no? Magkakaroon lang ng advantage yung ibang player na nag-grind. Syempre, halimbawa yung sa store, no? Kasi pag mataas yung rank mo sa PvP, di ba, makakabili ka na ng mga purple dito pagka gold rank ka. Ako nag-gold rank na ako, nakabili akong purple. Tapos syempre kung marireach mo pa yung diamond, 'di ba? Magkakaroon ka ng advantage sa PvP. Yan. At syempre, no, kung bitin ka sa stamina, sobrang dami pang ibang activity na hindi kailangan ng stamina, no. Halimbawa na lang diyan yung quest list dito sa New Voyage, no. Pwede mong tapusin lahat yan para makuha mo tong mga rewards dito. Yan. Tsaka meron pang mga exploration, no? Kung medyo bitin ka pa, 'di ba, sa stamina. 'Di ba, ako hindi ko pa nga natatapos 'yan, no? Kasi ang nilalaro ko lang talaga dito yung PvP, no? Bihira ako mag-PvE. No, kasi yun yung nakaka-enjoy dito or nakaka-addict. No? Kaya ang rank ko ngayon, no, nasa gold 3 na ako. Actually, nag-gold 1 na ako. Pumasok na ako ng top 100. Kaso tinotoyo yung aking ping. Kaya bumaba yan. Tapos yung power ko, 2600. Yan, or 26k. Diba? Medyo sapat na yan, no, para matapos natin yung mga dungeon raids, no, na paggagamitan natin ng stamina. Yun naman yung importante dito, di ba? So, hindi ko makita talaga kung saan yung part na pay to win, no? Siguro sa rankings, no? Sa rankings yung yung pay to win, yan, di ba? Pero ano bang reward dyan? Hindi ko alam kung ano yung reward dito, eh. Pero sa tingin ko naman, kung item yung ibibigay dito, no, sobrang dali lang din naman kasi makapag-max dito ng mga equipments. No, kung rankings yung hinahabol nila ng mga pay to win. 'Di ba? At saka sobrang daming activities dito, no. Yung Wonder Challenge, di ko nga 'to nagagawa minsan, eh. Kasi ano ba siya? 12:00 ng tanghali. Yan, tapos syempre sa gears, 'di ba? Unang pinaka-importante na napansin ko sa game na 'to ay yung nullification. Kailangan mataas yung iyong nullification. So para makakuha ka ng mataas na nullification, kailangan mo mag-craft ng mga void equipment, no, pansamantala. No, kasi bukas sa tingin ko lahat ng players ay magle-level 60 na or max level. No, so mapapalitan din tong mga equipment na to. So hindi rin problema dito yung pag-enhance, no, or yung pagpapa-plus ng equipment kasi yung Zenith yung Zenith yung gold nakukuha din siya sa mga events, no, tuwing tanghali, yung Wonderous, ano ba yan? Wonderous event na yun. Yan dito sa Wonder Challenge, di ba? Malaki yung gold na pwede mong makuha dyan dito sa shop, no? Pwede mong bilhin tong mga gold.
gold bag. So 100k isang gold bag. Sa 10 piraso niyan, makakakuha ka na doon ng 1M, 'di ba? Kaya hindi problema yung gold. Basta lalaruin mo lang tong Wondrous game na to tuwing tanghali. Yan, may oras naman dyan, 12 to 4, tapos gabi meron ulit. Yan. Tapos isa pang importante dito sa Hex, no, yung sinasabi kong nullification. Sa Hex kasi na paano ba to? Sa Hex event kasi yung ito pala. Yan, sa Hex event kasi merong mga requirements dito for sa stats na nullification. Halimbawa dito 1,500, sa susunod 2,500, 3,500, 4,500. So importante yung mga nullification. So kung titingin kayo ng mga crafting, halimbawa sa gear, kung titingin kayo ng mga craftable items, 'di ba? Piliin nyo yung mga may nullification. Yan. Halos lahat naman yata yan may nullification, 'di ba? Yan, nullification. Pagka epic, mas mataas syempre, no? Kaya mas importante or mas maganda yung mga crafting equipments kumpara sa mga napupulot. Halimbawa, ito level 40 na napulot ko, 'di ba? Walang nullification. Tapos yung iba pang yung mga high level. Ito level 55, 'di ba? Na purple, wala ring nullification. So kung yung mga ibang equipment na hindi ko alam kung may napupulot na pink na equipment na may nullification, pero mas maganda mag-craft na lang, mas madali makompleto, tsaka yung set effects, 'di ba? Ang dami niyang set effects. Yan, 2, 4, 6, 8, 'di ba? Hanggang 8 pieces. So ito talaga yung pinaka main equipment natin for PvE. Yan. Tapos itong mga circuit, 'di ba? Yan, puro epic na rin ng aking circuit, no. Para makakuha kayo ng maraming circuit, no, tingin kayo dito sa system. Actually, nakukuha yun sa explorer pag-explore, no. Pero kung tinatamad ka mag-explore, punta ka dito sa may chat, tapos sa may system. So meron diyang mga mga nagpapa-assist. So pag nag-assist ka diyan sa mga dungeon raids na yan, makakuha ka ng mga epic na circuit, 'di ba? Para sa mas magandang stats. Yan. So hindi siya unlimited yung pag-assist diyan. So kailangan mo lang kunin diyan, tapusin lahat dito na sa exploration. Diba yan, yung mga 3 star, 1 star. Yan, pagka 3 star mas marami yung reward. Pagka 1 star, diba, yan lang yung reward. Konti lang. Pero syempre, pag inulit-ulit mo siya, makakuha ka ng 3 star dyan. Mas magandang drops, diba? Para lumakas yung iyong character. Yan, so yun lang, no, for our video, diba? Hindi ako makagawa ng PvP video ulit pagka nakaano na lang, umayos-ayos yung aking ping. Yan, at kita-kits next video. Bye-bye!